Magandang dinner sa mga kapitbahay ko dito sa buong Pilipinas. Ipagpatuloy naman natin ang usaping factors for tetralogy of Fallot. Ang pangalawang factor ay ang maternal and environmental factors. Pagdating sa 3rd and 8th weeks of pregnancy during first trimester, the heart forms rapidly, meaning napakasensitive pa ng mga bagong usbong na mga heart tissues or kalamnan at hindi inaasahan ay nagkaroon ng tigdas ang buntis at nagkataon talaga na rubella or German measles na merong kakayahang makapenetrate o makapasok sa placental barrier na nagre-resulta sa congenital rubella syndrome. Ang rubella virus ay nasisira nito ang mga cells na nasa developing heart tulad ng cardiomyocytes, epicardial cells, cardiac neural crest cells at iba pa. At ang resulta ay ang pagkakaroon ng ventricular septal defect o butas sa septum na dapat ay naghihiwalay sa right and left ventricles. Dahil sa ventricular septal defect ay tumatanggap ang aorta ng dugo galing sa right and left ventricle. Ang itsura ngayon ni aorta ay nag-o-overriding ito na hindi naman dapat. Si aorta ay dapat tumatanggap lamang ng dugo galing sa left ventricle. Dahil sa mga nasirang cells sa puso ay nagre-resulta din sa pagde-develop ng pulmonary stenosis and right ventricular hypertrophy. Ang maternal diabetes na kung saan ay merong hyperglycemia sa panahon ng first trimester ay nagkakaroon ng harmful oxidative stress na makaka-alter sa gene signaling pathways tulad ng sa chromosome genes na nagre-resulta sa pagkaka-alter or pagkaka-disrupt sa normal heart tissue growth. Ang excess sugar na nakakapasok sa mga cells na kasama na ang cells para sa puso ay mapipilitang magtatrabaho or mag-o-overworkload si mitochondria na siyang rason sa pagkakaproduce ng free radicals or reactive oxygen species na siyang makakasira sa mga tumutubo na heart tissues or heart complications ay mangyayari. Ang maternal phenylketonuria ay ibig sabihin na merong mataas na level ng amino acid phenylalanine. Ang developing fetus, lalo na sa first trimester, ay nasa teratogenic environment or environment na toxic. Ang napakataas na level ng phenylalanine ay may kakayahang makapasok sa loob ng placental barrier na siyang magiging lason sa nade-develop na fetus. Nagkakaroon din ng disruption sa embryonic cells tulad ng cardiac neural crest cells, kaya't hindi nade-develop ng maayos ang istruktura ng puso na kung tawagin ay congenital defect or congenital structural malformation of the heart na ang halimbawa ay ang congenital ventricular septal defect at iba pa. Ang substance abuse sa panahon ng first trimester tulad ng alak, sigarilyo or certain harmful medications tulad ng lithium, valproic acid, NSAIDs, opioids at iba pa ay napakalaki ng risks or tsansa na maaapektuhan ang cardiac neural crest cells at iba pang cells na may malaking responsibilidad sa pagkakadevelop ng puso. Dahil sa substance abuse ay nangyayari ang early apoptosis or early cellular death or premature cellular suicide na kasama na ang cardiac neural crest cells. Matapos maintindihan ang mga prenesentang kadahilanan or factors ay talagang matutumbok or hindi matutumbok na merong direktang rason sa pagkakaroon ng tetralogy of Fallot. Ang naiintindihan natin ay ang mga high risks and risks factors. Kung susumahin, ang high risk factors ay ang Down syndrome, DiGeorge syndrome, at ang German measles. Ang risk factors naman ay ang maternal diabetes, substance abuse at iba pa. Huwag kaligtaang antayin lamang ang clinical manifestations para sa tetralogy of Fallot. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bonggits.